Hello mga kabesh! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kabesh, I really wanted to make an update about Nicole Bodol, and of course to all out there to please watch my video. And this is all about Patlin lovers, and I really wanted to share with you guys what really happened about Patlin lovers. And before anything else, mga kabishi, to those people that still not subscribe my channel, just click subscribe, and don't subscribe, and don't forget to click the notification bell so that you're always updated on my latest video. So it's been for a while. I think it's almost a month that I didn't make posted about update about the Patlin lovers, and of course my only one, Nicole Bodol. I love her because she's so natural, and of course we saw something, things that happen we didn't expect that it happened, and of course about the viral scandal. And I hopefully, I always trust Nicole Bodol, and Nicole Bodol told in her social media that it is not true. So we're holding for, we respect about her side, about her explanation that it's not true, the all allegation, and of course the scandal that, posted in social media. So before anything mga ka-Wonder Oif, mga ka-Beshi ko, so thank you so much for supporting me. And of course, for all Patlin lovers. So ito lang masasabi ko mga kabeshi ko. So talagang maraming nanghinayang, maraming mga haka-haka, maraming mga, there's a lot of things happen in social media na where is Patrick Bolton. And even me myself, I always searching, I always looking forward about the update. Since umuwi nga si Patrick Bolton in the Philippines, visiting in the Philippines, and of course talagang on last posted on her social media account, diba, nagsabi niya talaga na he really wanted to visit in the Philippines, and yet they're still not, meet each other with Hipon. And it was too sudden mga ka-beshi ko, diba, mga kamaritis ko, dahil nga hindi pa rin sila nagkita up to now. So, of course, on last December, if I'm not mistaken, December 23, yun na nga mga kamaritis, mga kabeshi ko. At of course, magiging maritis tayo for today's video. Yun, at talagang hanga ako sa mga Patlin lovers, mga kabeshi ko, dahil they're really make this hard work to make it happen na may pa-Christmas party sila. And of course, Kimima Wilbert Tolentino for always there to support Nicole Bodol, Hipon, mga kaswami, di ba? Mga Patlin lovers, di ba? Talagang yung mga ano natin, yung mga senior natin, and of course yung mga fanatic Patlin lovers dyan, talagang nag-reunion sila at nag-meet talaga sila noong December, nag-Christmas party talaga sila, at tipon-tipon sila, and of course nag-ano sila guys, contribution sila to have a small party. It's a very big impact for Nicole Bodol kasi nga, di ba, nagkita-kita sila doon, and hopefully talagang nag-ano sila talaga, yung nag-hope sila na dadalaw nga itong si Patrick Bolton, but suddenly hindi nga dumating. And of course, hindi natin kino-close yung door. We're not closing the door na someday, somehow, mag-cross ang landas nila, and of course makagawa sila ng pelikula, and of course even small things lang na maging happy naman yung mga Patlin lovers na since wawawin pa, it's been for 4 years, di ba, na talagang nag-reunion sila lahat, mga kabis, at mga karamihan kasi mga kabis na mga Patlin lovers, mga senior, yun yung mga taong talagang humanga sa dalawa since the day begin in wawawin. And of course, may dahilan ko si Patrick Bolton na bakit hindi pa siya nakipag-meet kay Hipon, Nicole Bodol. And of course, Nicole Bodol always open the door. Di ba sinabi naman niya na anytime na tawagan siya ni Patrick Bolton, anytime siya na kailangan siya ni Patrick Bolton, inandyan lang siya. And bigyan po natin sila ng space, bigyan po natin sila ng time, and masaan-saan pa at magkikita din yung dalawa in the right time,
in the right timing. And of course, alam din naman natin si Nicole Budol sa lahat ng mga nangyari sa buhay niya, sa lahat, 'di ba? Inexplain na rin din naman niya yung side niya kung about nangyari sa kanya, yung scandal na yun. And of course, exposed talaga yun. Yung mga shout out sa mga kalalakihan dyan na mahilig talaga mag-post sa mga video na parang tingin kasi nila sa sarili niya parang lalaking-lalaki sila kung nakapag-upload sila ng video, yung mga dapat na hindi na i-upload kasi parang nakakalalaki para sa akin. Nakakalalaki talaga. Pero tiwala pa rin tayo kay Nicole Budol na kihipon na hindi totoo yun. So hold tayo sa ganyang mga bagay. Siyempre masakit yun para sa kanya. 'Di ba? In-explain din naman ni Nicole Budol na the day sa wawawin pa lang, yung pa lang siya, 'di ba? Napagkamalan na siyang buntis, na na siya, ang dami nang nangyari sa buhay niya. But always maganda po, mabango pong ang career ni Nicole Budol, ni Hipon, 'di ba? Sa tingin ninyo mga ka-guys talaga, 'di ba? Ang pelikula na ginagawa niya, yung teleserye pala na ginawa niya, and of course yung Black Rider, 'di ba? Talagang ang daming humanga sa dalagang dilag ba yun mga kabishi ko, 'di ba? Yung mga may sa 2024 this year, 'di ba? May mga commercial pa siyang magaganap. So talaga ang ganda ng tabo ng career niya, and of course ganoon naman talaga sa showbiz mga kabishi ko, mga kamaritis ko na nangyayari po yung mga bagay na yan, na that time na sikat ka, so mabango ka, so marami talagang mga nangyayari. So magtiwala na lang po tayo, at alam naman natin na nahimik na si Nicole Budol ngayon, and of course trabaho lang, walang personalan. And of course balik tayo sa topic natin for today's video, mga kapatin lovers. So we're hoping that they will meet soon, and of course kalimutan na natin yung scandal kasi nangyari, kung totoo man yun o hindi, di ba? Wala na tayo sa sitwasyon na yun dahil wala pong perfectong tao. Minsan nagkakamali din tayo, minsan ma-accept din natin yung mga bagay-bagay na at the end of the day, natatawa na lang tayo na nagawa ko yun. So, dapat lang tayong, kumbaga manhalig lang tayo sa kung anong kakayahan ng isang tao, manhalig tayo sa sarili natin, at kung ano man yun, di ba, magkalimutan na natin. It's been, it's 2024 na, it's a year to change yourself, to be a better who you are, di ba? At of course, mga kapatid lovers, so talagang ako kay Wilbert Tolentino, mga kakimima, Wilbert Tolentino, di ba? Talagang nag-attend siya doon sa party, and of course yung mga patin lovers nag-ipon-ipon, and of course contribution sila ng money to make it happen. Of course maraming magkastusin, and of course talagang nagkakasundo yung mga patin lovers, at lagi silang hindi sila nawawala ng pag-asa na someday na magkaroon nga sila ng love team, si Patrin lovers, si Patrick Bolton, and of course si Nicole Budol. So alam din naman natin na talagang ang daming nangyari kay Nicole Budol, ang daming sa showbiz niya, ang career niya, and of course sa pageantry na soon na sana mag-compete na rin siya, and of course sana hindi maapektuhan yung nangyari sa kanyang scandal sa kanyang pagiging beauty queen, and of course competing in international platform to be na niya lahat yung mga pangarap niya sa buhay. So, yun na nga mga kapatlin lovers. So, marami talagang nagtatanong sa social media, at so, of course, yung mga senior citizen natin na talagang love na love si Patrick Bolton, and of course, si Nicole Budol. So, talagang marami nagtatanong kung nasaan si Patrick Bolton. So, ang mas napapayo ko lang mga kapatlin lovers, hayaan po natin yung tao. May panahon para magkita sila at mag-meet sila. And of course, di ba sinaribiri naman talaga ni Nicole Budol na talagang hindi niya i-close yung door niya, lagi siyang nandyan kung talagang gusto makipagkita si Patrick Bolton. But for now, bigyan natin sila ng space, at of course talagang na-excite ako mga kapatlin lovers, na lalo na sa mga senior citizen dyan, lalo na sa mga patlin lovers fans na talagang hindi po sila nawala ng pag-asa since nung wawawin pa na nandyan sila hanggang ngayon, na talagang nag-hope sila na magkaroon nga ito ng pelikula or
telenovela or of course sa YouTube channel ni Nicole Bodol or sa social media platform ni Patrick Boldon na magkasama itong dalawa. And of course talagang guys, boom na boom talaga. Talagang katatangkilihin talaga to ng market at ng taong bayan. Of course, alam naman natin na talagang kalog-kalog din itong si Nicole at of course si Patrick Bolton. Alam naman natin kung ano yung profession na mayroon si Patrick Bolton. And of course, kung sila talaga mag-join force na tumpak talaga, maganda talaga, matunog talaga sa takilya mga kabish at talagang kikita talaga to sa industriya ng pelikula. And of course, para sa akin mga kapatid lovers, bigyan natin sila ng panahon at bigyan natin sila na kahit mapapasaan naman to at magkikita rin tong dalawa. And of course, kung saan man ngayon si Patrick Bolton, sana ma-appreciate niya yung mga kaganapan and of course talagang nagpa-tarpaulin talaga yung mga mga ka-senior natin dyan. Salute ako sa mga Patrick lovers, Patlin lovers. Talagang nag-effort talaga sila. And of course, sa si Mima Wilbert Tolentino, talagang sir, I salute you dahil nga kahit na hindi mo na hinawakan, dahil hindi na ikaw yung manager ni Nicole Bodol ni Hipon, nandiyan ka pa rin kahipon na talagang umaalalay at talagang pinapahiwaan at of course yung anak mo kasama mo rin. And of course at that time on last December, talagang makikita mo talaga yung buklod-buk o yung kumbaga talagang nag-reunion talaga sila para sa Patlin lovers, and it's really amazing to see those kind of event or those kind of reunion, di ba, para sa Patlin lovers. So yan lang mga mga kabishi ko, mga kamartis ko, maraming salamat sa panunood. And of course, thank you so much. And to those people who are still not yet subscribed my channel, just click subscribe and don't forget to click notification bell para always updated kayo sa mga kaganapan ko. Yun, talagang, it was sad, but mag-hope pa rin tayo mga Patlin lovers na talagang magkita na itong si Patrick Bolton and of course si Nicole Bodol ni si Hipon, kasi sayang talaga mga Patlin lovers. Nanghihinayang ako. Alam ko darating yung panahon na mag-click itong dalawa, na magkita ito at magkaroon ng pelikula or teleserya, pero sa takdang panahon talaga. So, happy ako at nalulungkot, pero sana update tayo sa mga kaganapan at sana malaman natin kung ano bang dahilan kung bakit hindi pa sila nag-meet, and of course kung ano yung side ni Patrick Bolton. I hope na talagang mag-open din siya sa kanyang side, sa kanyang social account, sa kanyang Facebook account or kung anong account mayroon siya, para naman maunawaan din ng mga Patlin lovers kung ano ba talaga ang punot dulo of course why bakit hindi pa sila nag-meet. And of course siyempre atat kahit na ako yung Patlin lovers, atat na para magkita sila. And of course na-appreciate ko talaga yung nangyaring pa-party nung Christmas party nila, and of course nagsama-sama yung mga Patlin lovers. So talagang malakas yung pundasyon at sana matuloy na. Yun lang, yun, thankful lang ako, and of course thankful din ako kay Nicole Bodol dahil sa lakas niya, napakalakas niyang babae, dahil nga sa dami ng mga nangyari sa buhay niya, sa skandal. Ito lang yung mapapayo ko sa mga kalalakihan. Sa mga kalalakihan talaga, hindi yun basihan, hindi yun sukatan ng isang pagkalalaki mo na kailangan mo talagang mag-post kung ano yung mga nangyayari sa buhay. Kailangan talagang talagang isip pa talaga yung mga di ba? Parang yun sa kababaihan. Tsaka kababain talaga. Kasi hindi, paulit-ulit na itong nangyayari. Pero, wala akong sinabi na totoo yun o hindi. Yung parang advice ko lang, piece of advice, small advice. Kasi, di ba, hindi mo hawak yung takbo ng buhay, hindi mo hawak ang takbo ng pangyayari. Yung mga dapat i-delete, yung mga dapat na may ganun talaga. So, hindi ko naman yun, di ba? Wala akong pinapanigan. Ang sa akin lang, mag-ingat tayo sa mga hakbang natin, sa mga gagawin natin sa buhay natin. Of course, may tiwala naman ako kay Nicole Bodol. Naniniwala ako, sige, na yun, hindi yung walang katotohanan yun. And of course, para naman sa kanyang collab team,
sana dapat yung mga bagay na yun, dapat wala talaga akong maano besh kasi mga kamaritis kasi 'di ba ang sakit kasi yun, ang sakit yun para sa isang babae na mailagay sa ganitong, oo, kahihiyan na 'di ba? Kasi talagang may mga naka-post talaga na, oh, mukbang, kainan na, may nagugutom na, o may ano, wala yung wala dito siya, nasa ano, bla bla and so on. Yung mga ganong bagay na talagang deserve ba nila, 'di ba? Deserve ba na isang babae 'yun? So 'yun lang, wala akong sinasabing pangalan, wala akong inaano nung ano, basta sa akin ng small piece of advice, siya! So 'yun, bilang isang OFW din, magtiwala lang tayo sa sarili natin, mga ka-OFW ko diyan na katulad ko, magtiwala lang sa sarili, be patient lang sa pang-araw-araw. Alam ko na makaka-encounter kayo in different way, in different side, in different path ng buhay mo na talagang nasusukat yung patient mo. So, kahit anong mangyari, mga kamaritis, mga ka-OFW, mga kabishi ko, patient lang talaga yung i-advise ko bilang nagtatrabaho ka bilang isang OFW. Kasi without patient, hindi ka magtatagal sa isang industry. Kumbaga, kung may mga bagay na dapat unawain, habaan mo yung pasensya mo. Unawain mo lahat ng nasa paligid mo. Pagbigyan mo ng respeto yung sarili mo na hindi ka makagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa sarili mo bilang isang OFW kasi talagang makaka-encounter ka ng the worst day, di ba? So, kailangan be patient ka lang and of course, bilang isang OFW, kailangan talaga may time ka sa pamilya mo sa Pinas. So, hindi yun rason na busy ako, may ginagawa ako, bla bla and so on. And of course, respeto sa isa't isa kasi hindi magtatagal yung isang relasyon kung walang respeto. And of course, tiwala. Without respect, there's no love. Sure! So, yun lang mga ka-OFW. Thank you so much sa mga hindi pa nakasubscribe, mga ka-OFW, mga kamaritis ko, mga kabeshi ko. Please subscribe!